parang ang laki ng galit ng lola mo sa akin. Parang 'pag nakita niya yung mukha ko, parang sira na yung mundo niya. Sa umaga pa lang yan, masakit kasi sabi ko kay Jo, sabi ko, "Last ko na 'to," sabi ko, "kasi yung trabaho ko is useless." Sabi ko, hindi ako naggo-grow." Which is true, hindi ako naggo-grow dito kasi wala akong alam. Tingnan mo, hindi ako marunong ng mga lugar kasi hindi naman ako pinapalabas. Tapos maliban pa dun, alam mo yung naiipon yung stress mo, tsaka yung lahat ng kasi tayong Pilipino, mas sensitive tayo kaysa sa kanila. Sila kasi 'pag galit sila maya-maya wala na yan sa kanila. Tayo naman kasi mas masakit sa atin, naiipon ng naiipon kaya ako nagka-anxiety dito, 'di ba, tsaka depression. Hindi ako gagaling dito hangga't nasa kanya ako. Kaya bahala na 'tong buang na 'to. Sabi ko kahit pauwiin ako, if ever na hindi ako makakuha ng bagong amo, kung uuwi man ako, okey lang. Pero aalis ako. Last na 'to, tama na yung 10 taon. Aba, ang tagal na din yun. Sabi ko nga, lahat ng pinanggalingan kong pinagtrabahuhan, lahat yun nag-regress nung umalis ako. Lalo na 'to, yung nandito. Isipin mo lilipat ako dito, dadalhin ako sa bahay ng anak niya. Dati dinadala din ako sa Macau. Did I complain? Hindi ako nagreklamo. Kasi sabi ko, "Alam mo kung bakit ako pumayag na pumunta ako dito para magluto? Kasi nandun yung apo mo." Sabi ko, "Kasi yung nagmamahalan sa'kin yung apo mo." Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, "Wala akong nireklamo sa'yo, 'di ba?" Sabi ko, "Pinapahinga mo ba ako?" "Hindi," sabi ko din. Pero lahat ng ay, ang nakakainis kasi sa kanya, sa isang buong araw, hindi yun lilipas nang wala siyang ipuputak sa'kin. At hindi lang isa yun, pinakamababa na yung 5. As in, hindi nga sila magkasundo ng anak niyang panganay, hindi rin sila magkasundo ng anak niyang pangalawa. Pati yung asawa niya lagi silang nagbabangayan, pati ito lagi silang nagsisigawan. Ako pa kaya? Tapos 'pag galit na siya sa lahat, pati sa akin yung bunton niya. 'Pag nag-away sila nito, pati sa akin sabi ko, "Grabe, ano akala mo sa'kin machine? Walang damdamin, walang kapaguran. Yung machine nga nasisira 'pag tumagal, how much more ako?" Meron silang language na nage-gets ko. Kaya minsan 'pag nag-uusap sila, 'pag alam nilang nandiyan ako nagbubulungan, ang amo kong babae. Tsaka hindi rin naman kasi ako nahilig makialam. Kahit kaharapin sila, hindi ako talaga close sa kanila. Mabigat ang loob ko talaga. Yun yung isa pa sa kasi, kung tutuusin tiniis ko lang talaga dito kasi 'di ba nagkasakit nga yung nanay ko. Yun yung dun, kaya tiniis ko talaga siya. Tapos dati bago pa kasi kami ni Jo nun, napaka-fragile pa ni Jo nun. Marami akong yung marami kang dapat isaalang-alang na kung aalis ka, yung yung nakasandal sa'yo parang babagsak 'pag wala ka, gano'n. Kasi family ko nakasandal sa'kin. Tapos that time si Jo nakasandal din sa'kin. Pati ito, hindi niya kaya. Pero ngayon malaki na siya, eh. Sabi ko nga sa kanya 'pag nagkaroon ka ng bagong katulong, sabi ko, "Magiging close kaya kayo?" Titingnan daw niya ako mabait, sabi niya rin ganito. Pero ayaw niya daw akong umalis. Kaya nung nag-birthday siya, nag-wish man siya na sana daw mag-renew pa ako ng kontrata ko, sabi niya gano'n. Pero ngayon, okey na si Jo. Kaya rin na niya, kahit yung nanay ko, naawa na sa'kin kaya sabi niya, "Umuwi ka na." Sabi niya sa'kin nung nakarang araw. Sabi niya, "Ang dami-dami mong trabaho." Kasi lagi namamaga yung tuhod ko tapos grabe kayong pasensya ko sa amo ko, sobra-sobra. Kaya 'pag nakakuha yan ng bagong katulong, ewan ko lang talaga. Hindi ko alam kung magtatagal sa kanya kahit 1 week, 2 weeks o pinakamahaba na siguro yung 1 buwan. Napaka-OA niya sa akala niya hindi napapagod yung tao. Tapos hindi siya marunong mag-appreciate, hindi rin kasi siya nagta-thank you. Tapos mahilig siya manginsulto. Maliban pa dun, grabe mag-utak. Tapos, anong tawag nito, yung bang yung tratuhin ka namang kahit katulong ka, tratuhin kang tao, sana gano'n. Okey lang siya sa pagkain. Yun yung pinagpapasalamat ko sa kanya kasi hindi siya maano sa pagkain. Nagbibigay siya sa pagkain, pero kung tutuusin yung pagkain kaya kong bilhin. Ang hinihiling ko lang talaga sana yung mabait siya. Kahit hindi ka mayaman, kahit hindi ka, anong tawag nito, yung ano nga, ano nga tawag niyan, yung marangya sa pagkain kasi hindi kayo mayaman, pero sana mabait lang yung ugali, kung gano'n. Yun lang yung hinihiling ko po. Ilang beses ko din siya kinausap kasi 'di ba nga prangka ako, kinakausap ko yan ng pormal na talagang anong tawag nito, yung seryosong usapan. Nakausap ko yan, pero titino siya mga 3 araw, pinakamahaba na yun 1 week. After that, balik na naman siya sa ugali niya. Feeling ko ugali na talaga yun. Feeling ko lang. Natiis